Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol po dito sa pilit na nililinis ni Ogie Diaz ang kanyang pangalan matapos po na bumwelta si Chinita Princess or si Kim Chiu sa kanya mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako na nga po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw. Ang commentor po natin para sa umagang ito ay si Miss Dina La Fortesa. So shoutout po sa inyo madam at magandang umaga. And ayun nga po dito sa kanyang komento, totoong makapal ang mukha at ang tapang ng apog ni Ogie Diaz, hindi marunong mahiya. Kilala ka na namin kung ano ka Ogie. Tao kang walang puso. Huwag kalimutan na si Ogie Diaz nagmala mangkukulam na hula ni Baldwin kay Kim at Kim Pao. Yung bawal lumabas issue ni Kim ay ginawang kanta na nirecord ni Kim at ang kinita ay itinulong ni Kim sa mga naapektuhan ng COVID. Grabe nga po mga kakimpaw, no? Tinurn pa rin into blessings ni Kim Chiu yung ginawa pong pangbabati ko sa kanya before. Sobrang nakakatuwa lang talaga. Yung bawal lumabas issue na yon, ginawa po niyang pagkakitaan mga kakimpaw para maitulong po sa mga tao. Biruin niyo yun, after po si Kim Chiu, pagkaisahan ng mga tao, insultuhin ng mga tao, ibuli ng mga tao, 'di ba? Halos buong Pilipinas ata. Ano lang po ang kakampi ni Kim Chiu noon, solid fan base niya lang talaga ang kakampi niya noon. The rest, buong Pilipinas, hinahamak na siya mga kakimpaw, pinagtatawanan na siya. Pero nagawa pa rin niyang tumulong mga kakimpaw. 'Di ba? Sobrang nakakataba ng puso itong kabutihan na to ni Chinita Princess. Lalo na nung pandemic nga talaga mga kakimpaw. Tapos, grabe kung pagkaisahan siya. Bilis makalimot ng mga tao, no? Mabilis silang makalimot sa mga nagawa mong mabuti sa kanila. Or kahit hindi sa kanila, mabilis silang makalimot sa kabutihan ng puso mo. Ang gusto kasi ng mga tao, nagbe-benefit lang sila, nagbe-benefit, diba mga kakimpaw? Receive lang ng receive. Tapos kapag hindi nakasahod, hindi mo naambunan, ay nako, sigurado. Sisiraan ka na yan sa likod mo, mga kakimpaw. And yung patungkol naman kay Ogie Diaz, mga kakimpaw, naku, naalala ko yan. Yung kay Rudy ba pangalan nun? Rudy Baldwin, kung saan ginas nga niya, tapos hinulaan si Kim Chiu na mamamatay daw sa ano. Ay, nakakaloka mga kakimpaw yung ganong hula, diba? Naalarma ang mga kimpaw fans noon. Kasi grabe naman, kailangan pa daw ba na magbayad ng isang manghuhula para magsabi ng ganon kay Chinita Princess. Para nga naman hindi daw, sabi ng mga fans, para nga naman magbukang hindi siya yung nang babatikos kay Kim. Para hindi magmukhang sa kanya nang galing, di ba mga kakimpaw? So ayun yung ano po ng mga tao sa kanya. Nako, bumabalik na naman yung mga para-paraan niya na yan. Anyway, tungkol naman po dito sa bagong issue ni Ogie at Kim Chiu, mga kakimpaw, pilit naman pong nililinis ni Ogie Diaz sa kanyang pangalan. Na kaya hindi naman niya binatiko si Kim. Ang totoo daw niya na pinagtatanggol pa niya si Chinita Princess laban sa mga bashers nito kay Raiza May Dizon. So, ito nga, nire-post pa po niya ang post ng PepPH kasi ang ganda ng sulat dito sa kanya, mga kakimpaw. So, post ng PepPH na ungkat ang lumang issue sa pagitan ni Kim Chiu at Ogie Diaz ng alalahanin
na entertainment vlogger comedian ang hallway encounter nila noon ng aktres. Inuugnay ito ni Oki sa hirit ni Kim patungkol sa Itbulaga co-host na si Raisa May Dizon. Kim Chu's viral Raisa May joke. Nagsimula ang issue sa skit ni na Kim Chu, Brent Manalo at Jugs Jugweta sa segment na Lights, Camera, Act Song ng It's Showtime noong June 20, 2026. Nagbiro si Brent na paparating na si Lotus Feet. Si Jugs ay nakasuot ng puting damit at puting belo para magmukhang Lotus Feet, ang multo sa horror film na Feng Shui noong 2004. Nang lingunin ni Kim si Jugs sa kanyang likuran, hirit niya ay bakit si Raisa May. Sinakyan ni Jugs ang biro ni Kim at sumayaw ito ng Cha-Cha-Cha Dowry Cats na pinasikat noon ni Raisa May sa Itbulaga. Hindi ito nagustuhan ng ibang netizens. Waring ginawa raw katatawanan ni Kim ang pisikal na itsura ni Raisa May base sa hirit niya. Ogo Diaz on Kim Chu. Nagkomento naman si Oki tungkol sa issue. Sa kanyang vlog noong June 27, at birthday ko pa, ikwinento ni Oki ang personal na karanasan niya nang may hinirit si Kim sa kanya na hindi niya nagustuhan. Nangyari raw yon nang mapadaan si Oki sa hallway ng studio na It's Showtime at nakasalubong niya si Kim. Noong panahong iyon ay mayroon daw silang konting misunderstanding ni Kim. Nang makita siya ni Kim, humirit daw ito na buti pinapasok kayo. Paglalarawan ni Ogi sa demeanor ni Kim, yung mukha niya alanganing nakangiti, alanganing nakasimangot. Hindi raw maintindihan ni Ogi kung bakit iyon na tinuran ni Kim. So yan nga yung naging kwento niya no, sa kanyang vlog. Aniya, pwede naman akong deadmahin, ba't nagdialog na buti pinapasok kayo. 1990 siya pinanganak, 1992 nagtatrabaho na ako sa ABS-CBN. May kasunod pang sinabi si OG patungkol sa interaction nila ni Kim. Bagamat nagulat siya sa sinabi ni Kim, kalaunan nila pagtanto raw niyang walang masamang intensyon ng actress host sa hirit nito nang magkita sila sa hallway ng It's Showtime. May nakausap daw kasi si OG, nakakilala rin ni Kim, na nagsabing hindi rin umano alam ng aktres kung bakit napabulalas ito ng buti pinapasok kayo nang magkita sila ni OG. Kaya raw inintindi ni OG ang nangyari at inisip na wala talagang ibang ibig sabihin ng aktres. Dugtong pa ni OG, tingin niya ay wala ring masamang intensyon si Kim sa pagbanggit ito kay Raisa May sa It's Showtime skit. Posible naman daw na minsan ay nakakapagbitiw ng salitang isang tao na hindi iniisip kung anong posibleng dating nito sa makaririnig. Kim Chu post about criticisms against OG. Pero diskumpiyado ang fans ni Kim sa kwento ni OG tungkol sa interaction nito kay Kim noon. Sabi ng isang fan, bakit daw nagtaka pa si OG na ganoon ang reaksyon ni Kim. Gayong puro paninira lang naman daw ang ginagawa ng entertainment vlogger sa actress. Hindi raw ibig sabihin na dahil mas matagal na sa showbiz si Ogi, ay otomatikong makukuha nito ang respeto ng actress. Sang-ayon din ang isa pang fan na nagsabing hindi raw plastic ang actress kaya marahil nagpakita ito ng disgusto kay OG. Nirepost ni Kim ang ilan sa pagtatanggol sa kanya ng kanyang mga fans. At eto na nga, mga kakimpaw. Ayan na. Nilagay po ng Pep yung post nga na ang kapal ng mukha ni OG no, na mag-expect na babatiin pa ni Kim. Kasama na rito ang komento ng isang fan na gamit daw ni OG ang actress sa vlogs nito. Ayun nga, ito yung I deserve.
Pinasakay ka pa nga noong wala kang masakyan. Kapalit noon, paninira mo sa kanya, hindi lang napagbigyan ng gusto mong interview, yung galawan at pinagsasabi mo, hindi ka respeto. Ikaw ang dapat mag-thank you sa kanya kasi gamit na gamit niya, tapos trending ka pa dahil sa kanya. Nirepost din ni Kim Chu ang opinion ng isang fan na nagsasabing brave si Kim dahil sa halip na manahimik ay kaya ng aktres na pasimpleng magbigay ng reaksyon kung mayroon itong kinakaharap na kontrobersya. Kimi is so brave now. So as a fan, whatever happens, I will believe that she can handle anything. Well, we will just stay and have her back. We raised a strong woman indeed. So dami para mong pinagdaanan ni Kimi, talaga naman pong magiging matapang na yang harapin lahat. Baka nga kuto na lang to sa kanya. Charot. Sa kabilang banda, may netizens na nagsasabing baka putol ang video na napanood ng fans ni Kim. Hindi rin malinaw kung napanood ni Kim ang kabuang komentaryo ni OG. Dahil sa huli ng komentaryo ni OG ay sinabi nitong maaring wala lang kay Kim ang komento nito. Pero sabi naman ng iba, nag-focus lang sana sina OG sa Raisa may issue kaysa inungkat pa ang past encounter nila ni Kim para hindi na ito napagpiestahan ng netizens. And yun na yung sinasabi ko. Yan, kaya lumaki yung issue dahil sa kanya pong example na yun, lumalabas na antipathic ang si Kim at suplad at mayabang na. So, yung sa halip na yung pagtatanggol niya kay Kim, ang focus ay hindi. Doon po nag-focus ang mga netizens sa paninira niya kay Kim. Kim choose motivational post amid Raisa May issue. Samantala, sinasabing may reaction din si Kim sa mga pangbabatikos dahil sa hirit niya tungkol kay Raisa May. Nag-repost si Kim sa IG stories ng video na naglalaman ng motivational message kung papaano huwag magpapa-apekto sa mga taong hindi siya naiintindihan. Sabi rito, at some point, you have to accept that you're going to be the villain in someone else's story. Let them talk, let them misunderstand you, and let them have their opinion. If someone points you as the villain, let them. Just don't shrink yourself trying to rewrite the story that you never meant to be a part of. O, diba, linis-linis ni OG dito sa sulat ng PEP. Kaya ni-repost niya itong mga kakimpaw nalilinis yung pangalan niya. Nag-post din siya sa IG feed si Kim ng video niya nagkakape sa isang restaurant sa ibang bansa. Nilapatan niya ito ng motivational message na nagpapaalala na sa dami ng kanyang pinagdaraanan ay malalampasan din niya ang anumang iniinda. Bahagi ng audio ng naturang post, you've made it through things that you thought would break you. You've stood alone in rooms where no one knows your pain. You survived this that you think you wouldn't make it through. If no one has told you lately, I'm proud of you for holding on, for still trying even when it's hard. You're not behind, you're not weak, you're human, and that's enough. Anyway, dumako naman po tayo dito sa dati po pong post ni Paula Avellino na nauungkat ngayon tungkol po sa tuwing mayroong mga pangbabatikos at pangbabash sa kanilang dalawa ni Kim Chu. Paalala po ito para sa lahat ng kanilang mga fans at dahil sobrang lala ngayon ang issue ni Chinita Princess naungkat to ngayon at ang sabi nga ito yun let's listen to our Pau Pau. So sabi nga kasi dito ni Pau, post pa po niya ito nung 2024 pa, mga Hakim Pau, no? August 16, 2024. Brush it off and ignore, never engage. Ayun lang, napakasimple. Man of a few words talaga si Pau na pero malaman. Brush it off and ignore.
Siguro ganyan din po ang laging ginagawa ni Kim and Paul, mga kakimpaw. So alam nyo na rin kung bakit hindi po nagsasalita si Paolo tuwing may issue si Kim, para matahimik na po, para mawala na yung pag-engage yung mga bashers, mga kakimpaw, para mas lalong hindi po lumaki ang issue. Kasi alam niyo naman, di ba, less talk, less mistake. Less issue, mga kakimpaw. So, ignore na lang, lalo na kung alam niyo namang hindi totoo. So, yan daw po yun. Makinig tayo daw kay Paolo. Samantala, pati po si Kim Chiu, nagsalita na rin, mga kakimpaw, at sinabing good vibes lang po tayo. Yan po ang post niya kamakailan sa kanya pong IG story. So, good vibes lang. Masyadong stress sa mga tao. Samantalang si Kim, happy lang, mga kakimpaw. So, yun lang po muna ng ating update for this morning. Thank you so much po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.